Huminto ka sandali. Hingang malalim. Itaas mo ang iyong paningin, lampas sa kisame, lampas sa mga ulap, tungo sa itim na karagatan ng gabi na binubudbura ng nagniningning na mga bituin. Ang bawat tuldok ng liwanag na iyan ay isang araw, katulad ng sa atin. Marami sa kanila ay may sariling mga planeta, mga mundong umiikot sa kanilang init. Sa ating galaxy pa lamang, may daan-daang bilyong bituin. At sa nasisilayan nating universo, may daan-daang bilyong galaxy. Ang mga numero ay halos hindi kayang unawain ng isipan. Matematikal na pagsasalita, halos imposible na sa lawak na iyan, tayo lang ang nag-iisa. Ngunit heto ang tanong na bumabasag sa lahat ng lohika at probabilidad. Kung hindi tayo nag-iisa, nasaan na ang lahat? Ito ang dakilang katahimikan, isang nakabibinging kawalan ng signal, ng pagbati, ng kahit anong katibayan na may iba pang nakikinig dyan sa labas. Sa episode na ito, hindi tayo maghahanap ng mga sagot. Sa halip, haharapin natin ang mga tanong at ang mga nakakakilabot na posibilidad na dala ng katahimikan ng universo. Samahan niyo kami sa paglalakbay na ito habang sinusubukan nating pakinggan ang bulong sa gitna ng katahimikan. Bago tayo sumisid sa malalim na tubig ng kosmikong palaisipan na ito, mahalagang balikan natin kung saan at paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan sa likod ng paradox na ito ay si Enrico Fermi, isang Italyano-Amerikanong physicist na nanalo ng Nobel Prize at isa sa mga arkitekto ng atomic age. Ngunit ang kanyang pinakatanyag na kontribusyon sa labas ng kanyang larangan ay hindi isang komplikadong formula, kundi isang simpleng tanong. Noong tag-araw ng 1950, sa gitna ng isang pananghalian kasama ang kanyang mga kasamahan sa Los Alamos National Laboratory, habang pinag-uusapan nila ang mga naglipanang ulat tungkol sa mga UFO, bigla na lang niyang itinanong, "But where is everybody?" Sa Filipino, pero nasaan na ang lahat? Ang tanong na yon na binitiwan sa isang kaswal na usapan ay sumalamin sa isang malalim na pagkakasalungatan. Sa isang banda, ang universo ay napakalaki at napakatanda na, kaya't dapat ay puno na ito ng mga sibilisasyon. Marami sa kanila ay mas matanda at mas abante pa kaysa sa atin. Sa kabilang banda, wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Walang mga radio signal, walang mga megastructure, walang mga sasakyang pangkalawakan. Ang tanging naririnig natin ay ang static na ingay ng kosmos. Ang simpleng tanong ni Fermi ang naging pundasyon ng tinatawag nating Fermi Paradox, ang malaking agwat sa pagitan ng mataas na probabilidad ng pagkakaroon ng extraterrestrial life at ang kumpletong kawalan ng ebidensya para dito. Upang lubos nating maunawaan ang bigat ng tanong ni Fermi, kailangan muna nating yakapin ang halos hindi kapanipaniwalang sukat ng ating universo. Isipin mo ang ating planetang Earth. Ito ay tila napakalaki para sa atin, ngunit sa kosmikong pananaw, ito ay mas maliit pa sa isang butil ng alikabok. Kung ang ating araw ay kasing laki ng isang grapefruit, ang Earth ay magiging kasing liit lamang ng isang butil ng asin na umiikot dito sa layong 15 metro. Sa ganitong scale, ang pinakamalapit na bituin, ang Proxima Centauri, ay nasa layong halos 4,000 kilometro. At iyan ay isa pa lamang sa mahigit 100 bilyong bituin sa ating sariling galaxy, ang Milky Way. Ngayon, subukan nating isipin, ang ating Milky Way. Ito ay isang spiral galaxy na may sukat na 100,000 light years ang lapad. Ang isang light year ay ang distansyang kayang lakbayin ng liwanag kung sa loob ng isang taon na halos 10 trilyong kilometro. Ang ating buong solar system ay isang maliit na tuldok lamang sa isa sa mga braso ng spiral na ito.
Ngunit ang ating galaxy ay hindi nag-iisa. Ito ay bahagi ng isang grupo ng mga galaxy na tinatawag na local group na siya namang bahagi ng mas malaking Virgo supercluster. At sa observable nating universo, tinatayang mayroong hindi bababa sa 2 trilyong galaxy. Bawat isa ay may bilyon-bilyon or kahit trilyon-trilyong bituin. Ang bawat bituin na iyon ay isang potensyal na araw para sa isang sistemang tulad ng sa atin. Kung iisipin mo ang bawat butil ng buhangin sa lahat ng dalampasigan sa buong mundo, mas marami pa rin ang bilang ng mga bituin sa universo. Sa ganitong kalawak, ang ideya na ang buhay ay umusbong lamang sa isang maliit na asul na tuldok ay tila isang uri ng kosmikong kayabangan. Ang mga numero mismo ay sumisigaw na dapat ay mayroong iba pa dyan sa labas. Ang katahimikan sa harap ng ganitong kalawakan ay hindi lamang nakapagtataka, ito ay nakababahala. Ngayon, ituon natin ang ating pansin sa ating sariling tahanan, ang Milky Way. Kahit nalimitahan natin ang ating paghahanap sa ating sariling galaxy, ang mga numero ay nananatiling astronomikal. Tinatayang mayroong sa pagitan ng 100 hanggang 400 bilyong bituin sa Milky Way. Ito ay isang lungsod ng mga araw. Bawat isa ay may potensyal na mag-aaruga ng buhay. Ang ating araw ay isang medyo karaniwang bituin, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit, at nasa isang relatibong tahimik na lugar sa labas ng magulong sentro ng galaxy. Maraming mga bituin na katulad nito. Sa katunayan, ang mga siyentipiko ay naniniwala na bilyon-bilyon sa mga bituin na ito ay may mga planeta na umiikot sa kanila. Ang ating galaxy ay parang isang malawak na karagatan at ang bawat solar system ay isang isla. Sa loob ng mahigit 13 bilyong taon ng pag-iral ng Milky Way, nagkaroon na ng sapat na panahon para sa buhay na magsimula hindi lang sa isang isla, kundi sa libo-libo or kahit milyon-milyong mga isla. Isipin mo, kung may isang sibilisasyon na umunlad kahit 1 milyong taon lamang na mas maaga kaysa sa atin, isang kislap lamang sa kasaysayan ng galaxy, dapat ay nagkaroon na sila ng sapat na panahon upang maglakbay o magpadala ng mga probe sa buong Milky Way. Ang physicist na si Frank Tipler ay nag-calculate na ang isang sibilisasyon na may teknolohiyang kayang magpadala ng self-replicating probes, mga robot na kayang gumawa ng kopya ng kanilang sarili gamit ang materyales mula sa ibang sistema, ay maaaring masakop ang buong galaxy sa loob lamang ng ilang milyong taon. Ito ay isang maikling panahon kumpara sa edad ng galaxy. Kaya ang tanong ay nananatili, kung ang paglalakbay sa galaxy ay posible sa loob ng isang makatwirang panahon, bakit wala tayong nakikitang mga bisita, mga artifact, o kahit mga bakas ng kanilang pag-iral? Ang ating galaxy ay dapat na puno na ng buhay. Ngunit kapag tayo ay tumingin, ang nakikita lamang natin ay mga bituin, alikabok, at katahimikan. Ang isa sa mga pinakamalaking revolusyon sa ating pag-unawa sa kalawakan sa mga nakalipas na dekada ay ang pagkatuklas ng mga exoplanet, mga planeta na umiikot sa ibang mga bituin. Bago ang dekada ng 1970, ang mga exoplanet ay purong teorya lamang. Ngayon, salamat sa mga teleskopyo tulad ng Kepler Space Telescope at TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, nakumpirma na natin ang pag-iral ng libu-libong exoplanet at may libu-libo pang kandidato na naghihintay ng kumpirmasyon. Ang pinaka nakakagulat na natuklasan natin ay hindi lamang ang pagkakaroon ng mga exoplanet, kundi kung gaano sila karaniwan. Ang datos ay nagpapahiwatig na halos bawat bituin sa ating galaxy ay may
hindi bababa sa isang planeta. Biglang, ang universo ay naging mas mayaman sa mga posibleng tahanan para sa buhay. Hindi na natin kailangang umasa sa purong haka-haka. Mayroon na tayong aktwal na datos. Ang mga planetang ito ay may iba't ibang laki at uri, mula sa mga higanting gas tulad ng Jupiter na tinatawag na hot Jupiters dahil umiikot sila ng napakalapit sa kanilang bituin, hanggang sa mga maliliit at mabatong mundo na katulad ng Earth na tinatawag na super Earth. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng bagong lakas sa Drake equation, ang formula na susubukan nating intindihin mamaya. Ang variable para sa bilang ng mga bituin na may planeta, FP, ay lumalabas na napakalapit sa isa, ibig sabihin 100%. Ang cosmos ay hindi isang malawak na disyerto na may iilang oasis. Ito ay isang mayamang hardin na puno ng mga potensyal na mundo. Bawat isa sa libu-libong kumpirmadong exoplanet na ito ay isang bagong mundo ng posibilidad. Ang ilan ay maaaring masyadong mainit, ang iba ay masyadong malamig, ang ilan ay maaaring walang atmosfera, ang iba ay maaaring may nakalalasong hangin. Ngunit sa bilyon-bilyong planeta sa ating galaxy, ang posibilidad na mayroong ilan na tama lang ay napakataas. Ang bawat bagong tuklas na exoplanet ay nagdaragdag sa bigat ng Fermi Paradox na ginagawang mas malakas at mas nakabibingi ang katahimikan. Sa bilyon-bilyong planetang ito, ang mga siyentipiko ay partikular na interesado sa mga mundong matatagpuan sa tinatawag na habitable zone o mas kilala bilang Goldilocks Zone. Ang konsepto ay simple at hango sa kwentong pambata ng Goldilocks at ang tatlong oso. Para sa buhay na alam natin, kailangan ng isang planeta na hindi masyadong malapit sa kanyang bituin, kung saan masyadong mainit at ang tubig ay magiging singaw, at hindi rin masyadong malayo, kung saan masyadong malamig at ang tubig ay magiging yelo. Kailangan itong nasa tamang distansya, kung saan ang temperatura ay sapat lamang upang manatiling likido ang tubig sa ibabaw nito. Ang likidong tubig ay itinuturing na fundamental na sangkap para sa buhay na alam natin, dahil ito ay isang mahusay na solvent na nagpapadali sa mga kemikal na reaksyon na kinakailangan para sa biology. Ang Kepler Space Telescope ay nagbigay sa atin ng mga nakakagulat na pagtatantya. Batay sa datos nito, tinatayang maaaring mayroong aabot sa 40 bilyong Earth-sized na planeta na umiikot sa habitable zone ng mga bituin na katulad ng araw or mas maliliit na red dwarf stars sa ating Milky Way lamang. 40 bilyong potensyal na Earths. Kahit na isa sa 1,000 lamang sa mga ito ang aktwal na nagkaroon ng buhay, magkakaroon pa rin tayo ng milyon-milyong planeta na may buhay sa ating galaxy. At kahit na isa sa 1,000 lamang sa mga planetang may buhay ang nagkaroon ng intelihenteng sibilisasyon, dapat ay may libu-libo pa ring sibilisasyon sa Milky Way. Ang konsepto ng Goldilocks Zone ay parehong nagbibigay pag-asa at nagpapalalim sa misteryo. Ipinapakita nito na ang mga sangkap para sa buhay ay hindi bihira. Ang mga real estate, ang mga planetang nasa tamang lokasyon ay sagana. Ngunit ang pagiging nasa habitable zone ay hindi garantiya. Marami pang ibang salik ang kailangan, tulad ng tamang atmosfera, isang matatag na orbit, at proteksyon mula sa mapanganib na radiation. Gayunpaman, ang dami ng mga kandidato ay napakalaki, kaya't ang kumpletong kawalan ng signal ay nagiging mas mahirap ipaliwanag. Kung napakaraming bahay na nasa tamang kapitbahayan, bakit tila
walang sino man ang nakatira sa kanila. Ang isa pang mahalagang piraso sa palaisipan na ito ay ang oras. Ang ating universo ay tinatayang nasa 13.8 bilyong taong gulang na. Ang ating solar system at ang ating planetang Earth ay medyo bata pa na nabuo lamang mga 4.5 bilyong taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, ang universo ay umiral na sa loob ng mahigit 9 na bilyong taon bago pa man nabuo ang ating mundo. Nagbibigay ito ng napakahabang panahon para sa buhay na umusbong at umunlad sa ibang lugar. Maraming mga bituin sa ating galaxy, lalo na ang mga mas maliit at mas matatag na red dwarf stars, ay mas matanda pa kaysa sa ating araw. Ang mga planetang umiikot sa kanila ay maaaring nagkaroon ng bilyon-bilyong taon na head start kaysa sa atin. Isipin natin ang implikasyon nito. Ang buong kasaysayan ng tao, mula sa unang hominid hanggang sa modernong panahon, ay humigit kumulang 3 milyong taon lamang. Ang ating teknolohikal na sibilisasyon na nagsimula sa pag-imbento ng radyo ay mahigit 1 siglo pa lamang. Kung may isang sibilisasyon na nagsimula kahit 1% lamang na mas maaga kaysa sa atin sa kasaysayan ng galaxy, nakatumbas ng humigit kumulang 100 milyong taon, ang kanilang antas ng teknolohiya ay magiging halos hindi natin kayang maunawaan. Ang agwat sa pagitan natin at nila ay magiging mas malaki pa kaysa sa agwat sa pagitan ng isang modernong tao at isang langgam. Dapat ay nakagawa na sila ng mga paraan upang manipulahin ang enerhiya sa sukat ng bituin, isang type 2 civilization sa Kardashev scale, or kahit sa sukat ng galaxy, isang type 3 civilization. Ang ganitong uri ng sibilisasyon ay mag-iiwan ng mga bakas na hindi natin maaaring palampasin, tulad ng mga Dyson spheres, mga istrukturang pumabalot sa isang bituin upang makuha ang lahat ng enerhiya nito, or mga malawakang proyekto ng astro-engineering. Ang katotohanan na hindi natin nakikita ang mga ganitong kosmikong billboard ay isa sa mga pinakamalakas na argumento sa Fermi Paradox. Hindi lamang tayo naghahanap ng mga kapantay natin, dapat ay naghahanap din tayo ng mga Diyos sa teknolohiya. Ang kanilang katahimikan ay ang pinakanakabibingi sa lahat. Upang bigyan ng istruktura ang lahat ng haka-hakang ito, binuo ng astrophysicist na si Frank Drake noong 1961 ang isang formula na ngayon ay kilala bilang Drake Equation. Mahalagang tandaan na ito ay hindi isang formal na batas ng pisika, kundi isang paraan upang organisahin ang ating kamangmangan at i-break down ang isang malaking tanong. Ilan ang mga alien civilization sa ating galaxy? Sa isang serye ng mas maliliit at mas mapapamahalaang mga tanong. Ito ay isang balangkas para sa pag-iisip. Ang equation ay mukhang ganito. N ay katumbas ng R times Fp times Ne times Fl times Fi times Fc times L. Ang N sa dulo ay ang bilang ng mga aktibong nakikipag-usap na extraterrestrial civilizations sa Milky Way galaxy. Ito ang numerong gusto nating malaman. Ang bawat variable na sinusundan nun nito ay isang salik na sa tingin natin ay mahalaga sa pagbuo ng isang sibilisasyon. Ang ideya ay kung maaari nating tantyahin ang halaga ng bawat isa sa mga salik na ito, maaari nating i-multiply ang mga ito ng magkakasama upang makakuha ng isang pagtatantya para sa end. Sa mga susunod na bahagi, isa-isahin nating susuriin ang bawat isa sa mga variable na ito. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay maunawaan ang layunin ng equation. Ito ay isang tool na nagpapakita ng parehong probabilidad at kawalan ng katiyakan. Habang sumusulong ang ating kaalaman sa astronomiya at biology, ang ilan sa mga variable na ito
ay nagiging mas malinaw. Halimbawa, mas may ideya na tayo ngayon tungkol sa R-star, rate of star formation, at WFP, fraction of stars with planets, kaysa noong panahon ni Drake. Ngunit ang iba, lalo na ang mga may kinalaman sa buhay mismo, FL, FI, FC, L, ay nananatiling halos purong espekulasyon. Ang Drake equation, sa esensya, ay isang salamin. Ipinapakita nito kung ano ang alam natin at higit sa lahat kung ano ang hindi pa natin alam. Ito ang matematikal na representasyon ng Fermi Paradox, isang tulay na gawa sa mga numero na nag-uugnay sa isang universo na tila puno ng potensyal sa isang kasalukuyan na puno ng katahimikan. Simulan natin ang paghihimay sa Drake equation sa unang variable nito, R asterisk, ang average na rate ng pagbuo ng bituin sa ating galaxy. Ito ang pinakapundasyon ng buong kalkulasyon. Kung walang mga bituin, walang mga planeta, at tiyak na walang buhay. Kailangan natin ng sapat na bilang ng mga pabrika ng bituin upang makabuo ng sapat na bilang ng mga solar system. Sa kabutihang palad, ito ay isa sa mga variable na mayroon tayong medyo magandang datos. Salamat sa mga dekada ng obserbasyon mula sa mga teleskopyo sa lupa at sa kalawakan tulad ng Hubble Space Telescope, ang mga astronomo ay nakabuo ng isang matatag na pagtatantya. Sa kasalukuyan, ang Milky Way ay tinatayang gumagawa ng mga bagong bituin sa rate na humigit kumulang 1 hanggang 3 solar masses bawat taon. Ibig sabihin, bawat taon, sapat na gas at alikabok ang nagko-collapse upang bumuo ng ilang mga bagong bituin. Bagamat ito ay maaaring hindi mukhang marami, isipin na ito ay nangyayari sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ang rate na ito ay hindi palaging pare-pareho. Mas mabilis ito noong unang panahon ng galaxy at unti-unti nang bumabagal. Gayunpaman, ang kabuuang resulta ay ang daan-daang bilyong bituin na nakikita natin ngayon. Ang variable na ito ay nagtatakda ng isang optimistiko at matatag na panimula para sa ating kalkulasyon. Ipinapakita nito na ang mga pangunahing sangkap para sa mga solar system, ang mga bituin, ay hindi bihira. Sa katunayan, ang mga ito ay patuloy na ginagawa. Ang universo ay isang aktibong lugar, hindi isang static na entablado. Ang patuloy na pagbuo ng mga bituin ay nangangahulugan din na ang mga bagong pagkakataon para sa buhay ay patuloy na lumilitaw sa buong kasaysayan ng galaxy. Kahit na ang mga unang sibilisasyon ay naglaho na, maaaring may mga bago na kasalukuyang sumisibol. Ang R bituin ay nagbibigay sa atin ng isang matibay na pundasyon. Ang mga hilaw na materyales para sa mga mundo ay sagana. Ang susunod na variable sa ating equation ay ang FP, na kumakatawan sa fraction o porsyento ng mga bituin na mayroong mga planeta. Noong isinulat ni Drake ang kanyang equation noong 1961, ito ay purong haka-haka. Wala pang paraan upang direktang makita ang mga planeta sa paligid ng ibang mga bituin. Ang mga ito ay napakaliit at napakalabo kumpara sa liwanag ng kanilang mga bituin. Ang mga siyentipiko ay maaaring magbigay ng mga edukadong hula batay sa mga teorya ng pagbuo ng planeta, ngunit wala silang matibay na datos. Dito naganap ang isa sa mga pinakamalaking pagbabago sa ating pag-unawa. Simula noong dekada 1900 at lalo na sa paglulunsad ng Kepler Space Telescope noong 2009, nagsimula tayong magkaroon ng kakayahang makakita ng mga exoplanet. Ang Kepler ay gumamit ng transit method, kung saan sinusubaybayan nito ang bahagyang pagdidilim
ng liwanag ng isang bituin kapag ang isang planeta ay dumaan sa harap nito. Ang resulta ay higit pa sa nakakagulat. Ito ay revolusyonaryo. Ang datos mula sa Kepler at iba pang mga survey ay nagmumungkahi na ang FP ay napakalapit sa isa. Ibig sabihin, halos lahat ng bituin ay may planeta. Ang mga planetary system ay hindi isang pambihirang pangyayari. Sila ang pamantayan. Ang pagiging isang bituin na walang planeta ay ang siyang pambihira. Ito ay isang malaking pagbabago sa pananaw mula sa pag-iisip na ang ating solar system ay maaaring isang espesyal na kaso. Nalaman natin na tayo ay nakatira sa isang universo na puno ng mga mundo. Ito ay nagpapalakas ng husto sa optimistikong pananaw ng Drake equation. Kung ang 100 bilyong bituin sa ating galaxy ay halos lahat ay may mga planeta. Kung gayon, mayroon tayong hindi bababa sa 100 bilyong planeta upang pag-aralan. Siyempre, hindi lahat ng mga planetang ito ay angkop para sa buhay na magdadala sa atin sa susunod na variable. Ngunit ang pag-alam na ang mga mundo ay karaniwan ay isang napakalaking hakbang. Ang kalawakan ay hindi isang walang laman na lugar. Ito ay isang malawak na arkipelago ng mga planeta na naghihintay na tuklasin. Bawat isa ay isang potensyal na entablado para sa kwento ng buhay. Ngayong alam na natin na ang mga planeta ay karaniwan, ang susunod na lohikal na tanong ay ilan sa mga planetang ito ang may tamang kondisyon para sa buhay. Ito ang variable na ang average na bilang ng mga planeta sa bawat solar system na may mga planeta na may kakayahang sumuporta sa buhay. Dito na pumapasok ang konsepto ng Goldilocks zone na tinalakay natin kanina. Ang any ay ang pagtatangka nating bilangin kung gaano karami ang mga planetang ito na nasa tamang distansya mula sa kanilang bituin para sa likidong tubig. Ngunit ang ene ay mas komplikado pa riyan. Hindi sapat na nasa tamang distansya lamang. Kailangan din na ang planeta ay may tamang laki at komposisyon. Kung ito ay masyadong maliit, tulad ng Mars, ang gravity nito ay maaaring hindi sapat upang mapanatili ang isang makapal na atmosfera na mahalaga para sa proteksyon at pagpapanatili ng init. Kung ito ay masyadong malaki, maaari itong maging isang gas giant tulad ng Jupiter na walang solidong ibabaw. Kaya, ang hinahanap natin ay mga mabatong planeta na may sukat na malapit sa Earth. Bukod pa rito, kailangan din ng isang matatag na orbit. Ang mga planetang may napaka-elliptical na orbit ay maaaring pumasok at lumabas sa habitable zone na nagdudulot ng matinding pagbabago sa temperatura na hindi angkop para sa buhay. Kailangan din ng tamang uri ng bituin. Ang ilang mga bituin, lalo na ang mga aktibong red dwarfs, ay maaaring magbuga ng malalakas na solar flares na maaaring tumangay sa atmosfera ng isang kalapit na planeta. Sa kabila ng lahat ng mga kwalipikasyong ito, ang mga pagtatantya para sa ane ay nananatiling optimistiko. Ang datos mula sa Kepler ay nagmumungkahi na maaaring may isa sa bawat 5 bituin na katulad ng araw ang may Earth-sized na planeta sa habitable zone nito. Kung i-extrapolate natin yon sa buong galaxy, makakakuha tayo ng bilyon-bilyong potensyal na Earth. Bagamat ang ene ay mas mahirap tukuyin kaysa sa FP, ang ating paunang datos ay nagpapahiwatig na ang mga planetang may potensyal ay hindi rin naman bihira. Ang mga sangkap, isang mabatong mundo sa tamang lugar, ay tila isang karaniwang recipe sa kosmos. Dito na tayo pumapasok sa teritoryo ng malaking kawalan ng katiyakan. Ang susunod na variable ay FL
ang fraksyon ng mga angkop na planeta kung saan ang buhay ay aktwal na nagsisimula o umuusbong. Ito ang pagtalon mula sa geology patungo sa biology. Mayroon tayong planeta na may tamang temperatura, likidong tubig, at mga tamang kemikal. Ano ang probabilidad na ang mga walang buhay na kemikal na ito ay mag-oorganisa sa kanilang sarili upang bumuo ng unang self-replicating molecule, ang simula ng buhay? Ito ay isang tanong na wala pa tayong sagot. Kahit dito sa Earth, hindi pa rin natin lubos na nauunawaan kung paano nagsimula ang buhay sa ating sariling planeta. Meron tayong mga teorya tulad ng primordial soup hypothesis o ang ideya na nagsimula ang buhay malapit sa mga hydrothermal vent sa ilalim ng karagatan. Ngunit ang paglipat mula sa non-life patungo sa life, isang proseso na tinatawag na abiogenesis, ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking misteryo sa agham. Dahil dito, ang mga pagtatantiya para sa APA-FL ay nag-iiba-iba ng malaki. May mga siyentipiko, tulad ng biologist na si Christian de Duve, na naniniwala na ang buhay ay isang cosmic imperative. Sinasabi nila na kung mayroon kang tamang mga kondisyon at sapat na oras, ang buhay ay halos tiyak na lilitaw. Sa pananaw na ito, ang FL ay napakalapit sa isa. Ang buhay ay hindi isang himala, kundi isang natural na resulta ng chemistry at physics. Sa kabilang dulo ng spectrum, may mga naniniwala na ang abiogenesis ay isang napakabihirang pangyayari, isang fluke na maaaring nangyari lamang isang beses sa buong galaxy o kahit sa buong universo. Sa kasong ito, ang FL ay napakaliit, napakalapit sa zero. Ang iyong pananaw sa FL ay may malaking epekto sa iyong solusyon sa Fermi Paradox. Kung naniniwala ka na ang FL ay mataas, kung gayon ang universo ay dapat na puno ng hindi bababa sa simpleng buhay, microbes, bacteria, at ang katahimikan ay nangangailangan ng ibang paliwanag. Ngunit kung naniniwala ka na ang FL ay mababa, kung gayon ang katahimikan ay madaling ipaliwanag, tayo ay nag-iisa dahil ang pagsisimula pa lang ng buhay ay halos imposible. Kung ipagpalagay natin na ang buhay ay nagsimula sa isang planeta, FL ay hindi zero. Ang susunod na hakbang ay ang pag-unlad ng intelihensya. Ito ang variable na Fi, ang fraksyon ng mga planeta na may buhay kung saan umuunlad ang intelihenteng buhay. Ito ay isa pang malaking filter. Sa kasaysayan ng Earth, ang buhay ay umiral sa loob ng halos 4 na bilyong taon. Ngunit sa napakahabang panahong iyon, isang species lamang, ang Homo sapiens, ang umunlad sa antas ng teknolohikal na intelihensya na may kakayahang mag-isip tungkol sa kalawakan. Milyon-milyong species ang lumitaw at naglaho sa Earth, mula sa mga trilobite hanggang sa mga dinosaur, ngunit wala sa kanila ang nagtayo ng mga lungsod o nag-imbento ng radyo. Ito ay nagmumungkahi na ang ebolusyon ay hindi kinakailangang pabor sa intelihensya. Ang tagumpay sa ebolusyon ay nangangahulugan ng kaligtasan at pagpaparami. Ang mga pating at mga ipis ay napakatagumpay na mga species sa loob ng daan-daang milyong taon nang hindi nangangailangan ng mataas na antas ng katalinuhan. Marahil, ang intelihensya na tulad ng sa tao ay isang napakabihirang evolusyonaryong landas, isang side effect na hindi gaanong kapaki-pakinabang sa pangkalahatan. Ang paleontologist na si Peter Ward at ang astronomong si Donald Brownlee sa kanilang Rare Earth Hypothesis ay nangangatwiran na ang landas tungo sa komplikadong buhay ng hayop, pabayaan pa ang intelihensya, ay puno ng mga hadlang. Ang pag-unlad mula sa single-celled organisms patungo sa multicelled organisms, halimbawa, ay isang napakalaking hakbang
na maaaring hindi karaniwan. Sa kabilang banda, may mga naniniwala sa convergent evolution. Ang ideya na ang mga katulad na solusyon ay madalas na lumilitaw sa magkakaibang mga lineage. Ang mga mata, halimbawa, ay nag-evolve ng nakapag-iisa ng maraming beses sa iba't ibang uri ng hayop. Marahil, ang intelihensya ay isa ring magandang ideya na sa kalaunan ay lilitaw kung bibigyan ng sapat na oras at tamang mga panggigipit sa kapaligiran. Katulad ng FL, ang halaga ng FE ay lubos na pinagdedebatehan at sumasalamin sa ating sariling kawalan ng katiyakan tungkol sa ating lugar sa kasaysayan ng buhay. Ipagpalagay natin na ang isang species ay naging matalino. Ang susunod na tanong ay, pipiliin ba nilang bumuo ng teknolohiya na maaaring makita sa kalawakan? Ito ang variable na FC, ang fraksyon ng mga intelihenteng sibilisasyon na nagkakaroon ng teknolohiyang naglalabas ng mga detectable signs ng kanilang pag-iral, tulad ng mga radio signal. Hindi lahat ng intelihenteng buhay ay kinakailangang maging teknolohikal. Maaari nating isipin ang isang species ng mga dolphin or balyena dito sa Earth na may komplikadong wika, kultura at kamalayan sa sarili. Ngunit dahil sila ay nabubuhay sa tubig, hindi sila kailanman nakabuo ng teknolohiya ng apoy o elektrisidad. Maaaring may mga sibilisasyon sa ibang mga mundo na perpektong kontento sa pagbuo ng filosofiya, sining at musika nang hindi naglalakbay sa landas ng industrialisasyon. Marahil, ang ating pagkahumaling sa teknolohiya ay isang partikular na katangian ng tao, hindi isang universal na katangian ng intelihensya. Bukod pa rito, kahit na ang isang sibilisasyon ay naging teknolohikal, maaaring hindi sila gumamit ng radio waves para sa komunikasyon. Ang radio ay maaaring isang napaka-primitive at panandaliang yugto lamang. Ang isang mas abanting sibilisasyon ay maaaring lumipat sa mas mahusay na mga pamamaraan tulad ng mga laser, neutrino communication, o kahit na mga paraan na hindi pa natin kayang isipin tulad ng paggamit ng gravitational waves. Kung ganoon, ang ating mga radio telescope ay nakikinig sa katahimikan dahil lahat ng iba pa ay nag-upgrade na sa isang mas sopistikadong internet na hindi natin kayang i-access. Ang panahon kung kailan ang isang sibilisasyon ay maingay sa radio frequency spectrum ay maaaring napakaikli lamang, marahil 100 o 200 taon, bago sila matutong gumamit ng mas direktang at mas matipid na mga signal tulad ng fiber optics na hindi naglalabas ng maraming basura sa kalawakan. Kung totoo ito, ang pagkakataong mahuli natin ang isang sibilisasyon sa kanilang maikling radio phase ay napakaliit. Nakikinig tayo para sa mga smoke signal sa isang panahon ng fiber optics. Ang huling at marahil ang pinakanakakabahala sa lahat ng variable sa Drake equation ay ang L. Ito ang haba ng panahon na ang isang teknolohikal na sibilisasyon ay naglalabas ng mga detectable signal sa kalawakan. Sa madaling salita, gaano katagal sila bago sila maglaho o tumigil sa pakikipag-usap. Ang variable na ito ay kritikal. Kahit na ang lahat ng naunang mga variable ay napaka-optimistiko, kung may milyon-milyong sibilisasyon na lumitaw sa kasaysayan ng galaxy, kung ang bawat isa sa kanila ay tumagal lamang ng ilang daang taon, ang probabilidad na ang kanilang buhay ay mag-o-overlap sa ating sariling maikling panahon ng pakikinig ay napakababa. Ang galaxy ay maaaring puno ng mga guho at alaala ng mga sibilisasyon, ngunit walang sino man ang online sa kasalukuyan. Ano ang maaaring maging sanhi ng pagiging maikli ng L?
Dito pumapasok ang mga madilim na posibilidad. Ang isang sibilisasyon ay maaaring masira ng mga panlabas na banta tulad ng pagtama ng isang malaking asteroid, isang kalapit na supernova, o isang gamma ray burst. Ngunit marahil ang pinakamalaking banta ay nagmumula sa loob mismo. Ang parehong teknolohiya na nagpapahintulot sa isang sibilisasyon na makipag-usap sa kalawakan ay nagbibigay din sa kanila ng kapangyarihang wasakin ang kanilang sarili. Ang mga sandatang nukleyar, hindi makontrol na artificial intelligence, mga biological na pandemya na gawa sa laboratorio o matinding pagbabago sa klima dahil sa industrialisasyon, ito ang mga potensyal na great filters na maaaring kinakaharap ng bawat umuunlad na sibilisasyon. Marahil, ang intelihensya at teknolohiya ay palaging may kasamang binhi ng sariling pagkawasak. Si Carl Sagan ay madalas magsalita tungkol dito. Tinawag niya itong teknolohikal na pagbibinata, isang mapanganib na yugto kung saan ang isang sibilisasyon ay may kapangyarihang magwasak ngunit wala pang sapat na karunungan upang maiwasan ito. Kung ang L ay karaniwang maikli, kung gayon ang katahimikan ng kalawakan ay hindi isang misteryo kundi isang babala. Ito ang tunog ng isang kosmikong sementeryo, isang paalala na ang pag-abot sa mga bituin ay mas madali kaysa sa pag-aaral kung paano mabuhay ng payapa sa sariling mundo. Kaya, ano ang mangyayari kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng mga variable na ito? Dito nagiging malinaw ang paradox. Kung gagamit tayo ng mga medyo konserbatibong, ngunit optimistiko pa ring mga pagtatantya, madali tayong makarating sa isang resulta na nagmumungkahi na dapat ay may libo-libo o kahit 10,000 aktibong sibilisasyon sa ating galaxy ngayon. Halimbawa, R-star ay katumbas ng isa, isang bituin bawat taon. FP ay katumbas ng isa, 100% ng mga bituin ay may planeta. Na E ay katumbas ng 0.2. Isa sa 5 bituin ay may Earth-like na planeta sa habitable zone. FL ay katumbas ng isa, kung saan may tamang kondisyon, lilitaw ang buhay, while F size ay katumbas ng 0.0. Isa porsyento ng buhay ay nagiging matalino. FC ay katumbas ng 0.01% ng matalinong buhay ay nakikipag-usap. At L ay katumbas ng 10,000 taon. Isang medyo optimistiko, ngunit hindi imposible na haba ng buhay para sa isang sibilisasyon. Kung i-multiply mo ang mga ito, isa beses, 0.2 beses, isa beses 0.0, isa beses 0.0, isa beses 10,000, ang resulta N ay 2. Ibig sabihin, kahit sa mga konserbatibong pagtatantya na ito, dapat ay may hindi bababa sa 2 sibilisasyon sa ating galaxy na maaari nating makausap ngayon. Ngunit kung gagamitin mo ang mas optimistiko at para sa ilan mas makatotohanang mga halaga, ang N ay maaaring umabot sa libo-libo o milyon-milyon. Ito ang puso ng problema. Ang equation ay tila nagpapahiwatig na ang kalangitan ay dapat na puno ng mga signal na parang isang masikip na cosmic party line. Ngunit ang ating mga obserbasyon ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ang ating mga radio telescope ay nakatutok sa kalangitan sa loob ng mahigit 6 na dekada sa proyektong kilala bilang SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. At ang tanging naririnig natin ay ang katahimikan. Walang mga artipisyal na signal, walang mga mensahe, walang anumang bagay na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng teknolohiya. Ang Drake equation ay nagbibigay sa atin ng isang universo na theoretical na puno ng buhay, habang ang ating mga teleskopyo ay nagpapakita sa atin ng isang universo na tila ba walang laman. Ang agwat sa pagitan ng teorya
at obserbasyon na ito ang bumubuo sa Fermi Paradox. May mali sa ating mga pagpapalagay, ngunit alin sa mga ito dahil sa malaking agwat na ito sa pagitan ng inaasahan at katotohanan, maraming siyentipiko ang nagpanukala ng isang nakakakilabot na ideya, ang konsepto ng The Great Filter. Ang teoryang ito na pinasikat ng ekonomistang si Robin Hanson ay nagsasabi na sa mahabang evolusyonaryong landas mula sa pagsisimula ng buhay hanggang sa pagiging isang intergalactic na sibilisasyon, mayroong isang napakahirap na hadlang o isang serye ng mga hadlang na halos imposible o ganap na imposible para sa buhay na malampasan. Ang hadlang na ito ay ang Great Filter. Ito ay maaaring isang napakababang probabilidad na pangyayari o isang hindi maiiwasang sakuna. Ang tanong ay hindi kung mayroong Great Filter, kundi kung nasaan ito sa ating timeline. Mayroong tatlong pangunahing posibilidad. Una, ang Great Filter ay nasa ating nakaraan. Ibig sabihin, nalampasan na natin ang pinakamahirap na hakbang. Pangalawa, tayo ang unang nakarating sa puntong ito at ang Great Filter ay kasalukuyan nating nararanasan or malapit ng maranasan. At pangatlo, ang pinakanakakatakot sa lahat, ang Great Filter ay nasa ating hinaharap, naghihintay sa atin at sa anumang sibilisasyon na aabot sa ating antas. Ang konsepto ng Great Filter ay nag-aalok ng isang solusyon sa Fermi Paradox. Ang dahilan kung bakit tahimik ang kalawakan ay dahil halos walang sino man o marahil ay wala talagang sino man ang nakakalampas sa filter. Ang universo ay maaaring puno ng mga planeta kung saan nagsimula ang simpleng buhay, ngunit sila ay nabigo na malampasan ang isang kritikal na hakbang. O kaya, ang universo ay maaaring puno ng mga guho ng mga sibilisasyon na umabot sa ating antas ng teknolohiya, ngunit hindi nagtagal pagkatapos noon. Ang bawat isa sa mga posibilidad na ito na ang filter ay nasa likod natin, kasama natin, o nasa harap natin, ay may malalim na implikasyon para sa ating hinaharap at sa ating lugar sa kosmos. Isaalang-alang natin ang unang posibilidad na ang Great Filter ay nasa ating nakaraan. Ito ang pinaka-optimistiko at pag-asa na pananaw. Kung totoo ito, nangangahulugan ito na isa sa mga hakbang na nagdala sa atin dito na tila natural sa atin ngayon ay sa katunayan ay isang napakabihirang pangyayari. Nalampasan na natin ang pinakamalaking hadlang. Ano ang maaaring maging filter na iyon? Marahil ito ay ang abiogenesis mismo, ang pagsisimula ng buhay mula sa walang buhay na materya. Marahil ang mga kondisyon sa sinaunang Earth ay natatangi sa isang paraan na hindi pa natin nauunawaan at ang paglitaw ng unang self-replicating molecule ay isang statistical fluke na napakabihira na maaaring nangyari lamang ito isang beses sa ating buong galaxy. Kung ito ang kaso, ang universo ay maaaring puno ng mga Goldilocks na planeta na nananatiling baog at walang buhay. Tayo ang nanalo sa isang kosmikong lottery na may halos imposibleng odds. Isa pang kandidato para sa isang nakaraang great filter ay ang pag-unlad ng komplikadong eukaryotic cells mula sa mas simpleng prokaryotic cells. Ang mga prokaryotes, tulad ng bakterya, ay umiral sa Earth sa loob ng halos 2 bilyong taon ng nag-iisa. Ang paglipat sa eukaryotes, mga cell na may nucleus at iba pang mga organel ay isang napakalaking pagbabago sa komplikasyon at naganap lamang isang beses sa kasaysayan ng buhay sa Earth sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na endosymbiosis. Marahil ang hakbang na ito na siyang nagbigay daan sa lahat ng multicellular life, kabilang ang mga halaman at hayop,
ay ang tunay na hadlang. Kung ang Great Filter ay nasa likuran natin, ito ay isang magandang balita. Nangangahulugan ito na tayo ay tunay na espesyal at bihira. Ang katahimikan ng kalawakan ay hindi isang babala, kundi isang kumpirmasyon ng ating pambihirang katayuan. Ang universo ay isang malawak at walang laman na entablado at tayo ang unang mga aktor na lumabas. Ang responsibilidad na dala nito ay napakalaki. Nasa atin ang tungkuling panatilihin ang apoy ng kamalayan na ito at sa kalaunan dalhin ito sa mga bituin. Ang pagsibol ng buhay, ang proseso ng abiogenesis, ay isang pangunahing kandidato para sa Great Filter na nasa ating nakaraan. Sa ngayon, wala pa tayong teorya na lubos na nagpapaliwanag kung paano ang isang halo ng mga simpleng organikong molekula sa sinaunang Earth ay nag-organisa sa kanilang sarili upang bumuo ng unang buhay na organismo. Ang buhay na alam natin ay batay sa dalawang pangunahing pag-andar: metabolismo, ang kakayahang kumuha ng enerhiya mula sa kapaligiran, at pagpaparami, ang kakayahang gumawa ng mga kopya ng sarili na pinamamahalaan ng mga molekula tulad ng DNA o RNA. Ang pagbuo ng isang sistema na may parehong mga kakayahang ito mula sa simula ay isang napakalaking hamon sa chemistry. Ang sikat na Miller-Urey experiment noong 1952 ay nagpakita na ang mga amino acids, ang mga building blocks ng mga protina, ay maaaring mabuo ng spontanyo mula sa mga simpleng kemikal na pinaniniwalaang umiral sa sinaunang Earth. Ito ay isang mahalagang hakbang, ngunit ang pagitan ng pagkakaroon ng mga building blocks at pagkakaroon ng isang kumpletong gumaganang istruktura ay parang agwat sa pagitan ng pagkakaroon ng isang tumpok ng mga brick at pagkakaroon ng isang skyscraper. Ang RNA world hypothesis ay nagmumungkahi na ang RNA, hindi DNA, ang naunang genetic material dahil ito ay maaaring mag-imbak ng impormasyon at kumilos bilang isang enzyme upang mapabilis ang mga reaksyon. Ngunit kahit na ang pagbuo ng isang matatag, self-replicating na RNA molecule ay isang napakalaking hamon sa probabilidad. Maraming mga siyentipiko ang naniniwala na ang buhay ay malamang na nagsimula, ngunit ang posibilidad ay maaaring napakababa. Isipin ang bilyon-bilyong planeta sa galaxy bilang mga laboratorio. Bawat isa ay nagsasagawa ng isang malaking eksperimento sa chemistry sa loob ng bilyon-bilyong taon. Marahil, sa lahat ng mga pagtatangkang iyon, isa lamang ang nagtagumpay. Kung ang abiogenesis ang great filter, kung gayon ang buhay mismo, kahit sa pinakasimpleng anyo nito, ay ang pinakabihirang hiyas sa universo. Ang katahimikan ay simpleng nangangahulugan na walang ibang nagtagumpay sa unang at pinakamahirap na hakbang. Kahit na ang buhay ay nagsimula, hindi ito garantiya na ito ay uunlad sa isang bagay na komplikado. Isa pang malakas na kandidato para sa isang great filter sa ating nakaraan ay ang paglitaw ng komplikadong buhay, partikular ang paglipat mula sa mga prokaryotic cells, simpleng mga cell na walang nucleus tulad ng bakterya, patungo sa mga eukaryotic cells, komplikadong mga cell na may nucleus at mga organelle tulad ng mitochondria na siyang bumubuo sa lahat ng hayop, halaman at fungi. Sa kasaysayan ng Earth, ang buhay ay nanatiling purong mikrobyal sa anyo ng mga prokaryotes sa loob ng halos 2 bilyong taon, halos kalahati ng buong kasaysayan ng buhay sa planeta. Ang pagbabago ay hindi unti-unti. Ito ay isang biglaang at revolusyonaryong kaganapan. Ang nangungunang teorya, ang endosymbiosis, ay nagmumungkahi na
Ang isang malaking host cell ay nilamon ang isang mas maliit na bacterium, ngunit sa halip na tunawin ito, sila ay pumasok sa isang symbiotic na relasyon. Ang mas maliit na bacterium na ito ay naging ang mitochondria, ang powerhouse ng cell. Ang kaganapang ito ay tila nangyari lamang isang beses sa 4 na bilyong taon ng buhay. Ito ay isang napakabihirang aksidente na nagbigay sa buhay ng isang ganap na bagong antas ng enerhiya at komplikasyon na nagbigay daan para sa ebolusyon ng multicellularity at sa huli sa atin. Kung ang hakbang na ito ay napakabihira, kung gayon ang universo ay maaaring puno ng mga slime world, mga planeta na may buhay, ngunit natigil sa antas ng microbial sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ang mga mundong ito ay buhay, ngunit sila ay tahimik. Wala silang mga siyentipiko, walang mga teleskopyo, walang kakayahang magpadala ng mga mensahe sa kalawakan. Ang katahimikan na ating naririnig ay maaaring ang tunog ng isang universo na puno ng mga mikrobyo, ngunit halos walang laman pagdating sa mga hayop, halaman o anumang bagay na may kakayahang mag-isip tungkol sa kanilang lugar sa kosmos. Sa senaryong ito, ang komplikadong buhay, hindi lamang ang buhay mismo ang siyang pambihira. Ngayon, isaalang-alang natin ang isang mas madilim at mas nakakabahalang posibilidad na ang Great Filter ay hindi na sa ating likuran, kundi na sa ating hinaharap. Ang pananaw na ito ay nagsasabi na ang mga hakbang na ating nalampasan, ang pagsisimula ng buhay, ang pag-unlad ng komplikadong mga sel, ang ebolusyon ng intelihensya ay hindi naman talaga mahirap. Marahil, ang mga ito ay karaniwan sa buong universo. Ang dahilan kung bakit hindi natin naririnig ang sinuman ay dahil sa sandaling maabot ng isang sibilisasyon ang isang tiyak na antas ng teknolohiya, isang antas na katulad ng sa atin ngayon. Mayroong isang hindi maiiwasang sakuna o hadlang na sumisira sa kanila. Sa senaryong ito, ang katahimikan ng kalawakan ay isang libingan. Ito ay isang premonisyon, isang babala na naghihintay sa atin sa hinaharap. Ang bawat sibilisasyon na umabot sa ating yugto ay parang isang taong naglalakad sa isang minahan. Hindi nila alam kung kailan, ngunit halos tiyak na may sasabog. Ano ang maaaring maging filter na ito sa hinaharap? Ang mga kandidato ay marami at pamilyar sa atin. Ang pagkatuklas ng nuclear fission ay nagbigay sa atin ng kapangyarihang sirain ang ating buong sibilisasyon sa loob ng ilang oras. Ang pag-unlad ng Artificial General Intelligence, AGI, ay maaaring humantong sa isang senaryo kung saan ang isang superintelligence na hindi natin kontrolado ay magpapasya na hindi na tayo kailangan. Ang biotechnology, tulad ng CRISPR gene editing, ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihang lumikha ng mga engineered na virus na maaaring maging mas nakamamatay kaysa sa anumang natural na pandemya. Ang ating industrial na aktibidad ay nagdudulot ng mabilis na pagbabago sa klima na maaaring maging sanhi ng pagguho ng ekosistema at sibilisasyon. Kung ang alinman sa mga ito ay ang Great Filter, kung gayon ang bawat hello na ipinapadala natin sa universo ay maaaring isang anunsyo ng ating nalalapit na kamatayan. Ang pagtuklas ng kahit simpleng microbial na buhay sa Mars o Europa sa ilalim ng pananaw na ito ay magiging napakasamang balita. Ibig sabihin nito na ang pagsisimula ng buhay ay hindi mahirap, hindi ito ang filter na nagpapataas ng posibilidad na ang filter ay nasa harap pa natin. Tingnan natin ng mas malapitan ang isa sa mga pinakamalakas na kandidato para sa isang great filter sa hinaharap, ang pagkawasak sa sarili
o self-destruction. Ang ideya ay simple ngunit malalim. Ang parehong katalinuhan na nagpapahintulot sa isang species na maunawaan ang universo at bumuo ng teknolohiya ay siya ring nagbibigay sa kanila ng mga paraan upang lipulin ang kanilang sarili. Tila mayroong isang lahi sa pagitan ng pag-unlad ng karunungan, wisdom, at pag-unlad ng kapangyarihan, power. Sa kasaysayan ng tao, tila mas mabilis tumakbo ang kapangyarihan. Ang Cold War ay isang malinaw na halimbawa kung saan ang buong mundo ay nabuhay sa ilalim ng anino ng Mutually Assured Destruction, MAD. Isang maling kalkulasyon o isang teknikal na pagkakamali ay maaaring nagtapos sa sibilisasyon. Bagamat ang banta ng malawakang digmaang nuklear ay nabawasan, ang teknolohiya ay hindi nawala. Sa katunayan, habang kumakalat ang teknolohiya, ang panganib ay maaaring tumaas. Ngunit ang nukleyar na digmaan ay isa lamang sa maraming paraan. Isipin ang isang advanced na artificial intelligence na binigyan ng isang tila simpleng layunin tulad ng maximize the production of paper clips. Kung hindi ito maingat na na-program na may mga halaga ng tao, maaari nitong lohikal na tapusin na ang pinakamahusay na paraan upang makamit ang layunin nito ay ang gawing paperclips ang lahat ng bagay sa Earth, kasama na tayo. Ito ang paperclip maximizer thought experiment na naglalarawan kung paano ang isang super intelligence ay maaaring maging mapanganib hindi dahil sa mali siya, kundi dahil sa matinding kakayahan at kakulangan ng pag-unawa sa ating mga halaga. Ang mga engineered na pandemya, ang pagguho ng ekolohiya, ang listahan ay mahaba. Marahil ang tunay na pagsubok para sa anumang sibilisasyon ay ang paglampas sa kanilang teknolohikal na pagbibinata. Ang tanong ay, posible bang magkaroon ng kapangyarihan na katulad ng sa Diyos nang hindi nagkakaroon ng mga kahinaan na katulad ng sa Diablo? Ang katahimikan ng universo ay maaaring ang sagot, hindi, hindi posible, o hindi bababa sa napakabihira. May isa pang kategorya ng mga solusyon sa Fermi Paradox na hindi umaasa sa ideya ng isang great filter. Sa halip, iminumungkahi nito na ang katahimikan ay hindi dahil sa kawalan ng buhay, kundi dahil sa ating sariling mga limitasyon o sa pambihirang katangian ng ating planeta. Ito ang Rare Earth Hypothesis na isinulong ni na Peter Ward at Donald Brownlee. Ang kanilang argumento ay hindi ang simpleng buhay, microbes, ang bihira, kundi ang komplikadong buhay, hayop at halaman. Iminumungkahi nila na ang Earth ay produkto ng isang napakahaba at napakaswerteng serye ng mga pangyayari na ginagawa itong isang napakabihirang hiyas sa isang universo na karamihan ay hindi angkop para sa komplikadong buhay. Habang ang isang planeta ay kailangan lamang na nasa habitable zone para sa simpleng buhay, ang komplikadong buhay ay nangangailangan ng mas maraming bagay. Halimbawa, kailangan nito ng isang matatag na klima sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ang Earth ay mayroong ganito, salamat sa malaking bahagi sa ating buwan na nagpapatatag sa ikot ng ating planeta. Kailangan din nito ng plate tectonics na nagre-recycle ng mga chemical at nagpapanatili ng carbon cycle na siyang kumukontrol sa temperatura ng planeta. Ang plate tectonics ay maaaring isang pambihirang tampok sa mga mabatong planeta. Kailangan din nito ng isang malaking planeta tulad ng Jupiter sa panlabas na solar system na nagsisilbing isang kosmikong vacuum cleaner na humihigop o naglilihis ng maraming mga asteroid at kometa na kung hindi ay tatama sa Earth. Kailangan din nito ng tamang lokasyon sa loob ng galaxy. Hindi masyadong malapit sa mapanganib na sentro, ngunit
Hindi rin masyadong malayo sa mga gilid kung saan kakaunti ang mga heavy elements. Ang listahan ay nagpapatuloy. Kung ang lahat ng mga salik na ito ay talagang kinakailangan para sa komplikadong buhay, kung gayon ang mga planeta tulad ng Earth ay maaaring napakabihira. Ang universo ay maaaring puno ng mga microbial slime worlds. Ngunit ang mga mundong may mga gubat, karagatan, at mga hayop na naglalakad ay maaaring iilan lamang sa bawat galaxy. Ang katahimikan sa ilalim ng pananaw na ito ay ang normal na estado ng universo. Tayo ang anomalya. Pag-usapan natin ng mas malalim ang isa sa mga pangunahing argumento ng Rare Earth Hypothesis, ang ating buwan. Sa unang tingin, ang buwan ay isang walang buhay na piraso ng bato. Ngunit ito ay maaaring isa sa mga pinakamahalagang dahilan kung bakit tayo naririto. Ang ating buwan ay kakaiba. Kumpara sa laki ng planeta nito, ito ang pinakamalaking buwan sa ating solar system. Ang nangungunang teorya para sa pagbuo nito, ang Giant Impact Hypothesis, ay nagsasabi na noong unang panahon ng solar system, isang planetang kasing laki ng Mars na tinatawag na Theia ang bumangga sa proto-Earth. Ang mga labi mula sa banggaan na ito ay umikot sa Earth at kalaunan ay nagsama-sama upang bumuo ng buwan. Ang marahas na kapanganakang ito ay nagbigay sa atin ng isang kasama na may malalim na epekto. Ang pinakamahalaga ay ang epekto ng buwan sa axial tilt ng Earth o ang anggulo ng pagkahilig ng ating planeta habang umiikot ito. Ang axial tilt na ito kasalukuyang nasa 23.5 degree, ang dahilan kung bakit tayo may mga panahon or seasons. Ang malakas na gravitational pull ng buwan ay nagpapanatili sa tilt na ito na napakatatag sa loob ng bilyon-bilyong taon. Kung wala ang buwan, ang axial tilt ng Earth ay magwawala-wala ng husto sa paglipas ng panahon. Marahil ay tumatagilid mula 0 hanggang 85 degree. Ito ay magreresulta sa mga matitinding pagbabago sa klima na halos imposible para sa komplikadong buhay na maka-adapt. Isipin ang isang mundo kung saan ang North Pole ay biglang nakaturo ng direkta sa araw na nagiging sanhi ng pagkatunaw ng lahat ng yelo at pag-init ng rehiyon na parang disyerto. Ang ganitong uri ng kaguluhan ay hindi angkop para sa ebolusyon. Ang buwan ay ang ating kusmikong angkla na nagbibigay ng katatagan na kailangan para sa buhay na dahan-dahang umunlad sa loob ng mahabang panahon. Kung ang isang malaki at perpektong sukat na buwan na nabuo sa pamamagitan ng isang pambihirang banggaan ay isang kinakailangan para sa komplikadong buhay, kung gayon, marami sa mga Earth-like na planeta sa labas ay maaaring mga magulong mundo na hindi kayang suportahan ang anumang bagay na mas komplikado kaysa sa mga mikrobyo. Isa pang mahalagang salik sa rare earth hypothesis ay ang presensya ng isang mabait na higante sa ating solar system, ang planetang Jupiter. Bilang pinakamalaking planeta, ang Jupiter ay may napakalakas na gravitational field. Ang posisyon nito sa palabas na solar system ay ginagawa itong isang napakahalagang tagapagtanggol para sa mga panloob na planeta, kabilang ang Earth. Ang ating solar system ay puno ng mga maliliit na bato at yelo, mga asteroid at kometa na mga tira-tira mula sa pagbuo ng mga planeta. Marami sa mga ito ay may mga orbit na maaaring magdala sa kanila patungo sa panloob na solar system na nagdudulot ng panganib ng isang malaking impact event. Alam natin mula sa kasaysayan ng Earth na ang mga ganitong impact ay maaaring maging sanhi ng mass extinctions. Ang pinakatanyag
ay ang impact na pumatay sa mga dinosaur 66 na milyong taon na ang nakalipas. Ngunit ang mga pag-aaral at simulation ay nagpapakita na kung wala ang Jupiter, ang dalas ng mga ganitong mapaminsalang impact sa Earth ay magiging mas mataas. Marahil ay 1,000 beses na mas madalas. Ang Jupiter ay kumikilos bilang isang kosmikong kalasag. Ang malakas nitong gravity ay humihigop ng marami sa mga papasok na kometa at asteroid o kaya ay itinapon ang mga ito palabas ng solar system. Kung walang Jupiter, ang Earth ay patuloy na binobomba na ginagawang halos imposible para sa komplikadong buhay na makakuha ng isang matatag na pundasyon. Ang bawat ilang milyong taon, isang malaking impact ang maaaring i-reset ang ebolusyon pabalik sa simula. Sa makatuwid, ang arkitektura ng isang planetary system ay maaaring kasing halaga ng lokasyon ng isang planeta. Kailangan mo hindi lamang ng isang Goldilocks na planeta, kundi pati na rin ng isang guardian na planeta tulad ng Jupiter sa tamang lugar. Kung ang ganitong pagsasaayos ay bihira, ito ay isa pang dahilan kung bakit ang mga planetang tulad ng Earth ay maaaring kakaunti at malayo sa isa't isa. Ang ating kaligtasan ay maaaring nakasalalay sa isang higanting gas na daan-daang milyong kilometro ang layo. Paano kung ang mga alien ay nandyan na, ngunit sadyang hindi natin sila nakikita o ayaw nilang magpakita? Ito ay isang ganap na naiibang hanay ng mga solusyon sa Fermi Paradox na hindi nagpapalagay na tayo ay nag-iisa. Ang isa sa mga pinakatanyag na ideya sa kategoryang ito ay ang zoo hypothesis. Iminungkahi noong 1973 ng astronomong si John Ball, ang teoryang ito ay nagpapalagay na mayroong maraming mga advanced na extraterrestrial na sibilisasyon sa labas. Alam nila ang ating pag-iral, ngunit sinasadya nilang itago ang kanilang sarili mula sa atin upang payagan ang ating natural na ebolusyon at pag-unlad ng kultura na magpatuloy ng walang panghihimasok mula sa labas. Sa ilalim ng senaryong ito, ang Earth ay parang isang wildlife preserve o isang zoo. Ang mga advanced na sibilisasyon ay kumikilos bilang mga zookeeper na pinapanood tayo mula sa malayo. Maaaring mayroon silang isang patakaran ng hands-off o non-interference, katulad ng Prime Directive sa Star Trek. Bakit nila ito gagawin? Marahil, naniniwala sila na ang pakikipag-ugnayan sa isang mas mababang sibilisasyon tulad ng sa atin ay magdudulot ng matinding cultural shock at pagkasira. Isipin ang epekto sa ating mga relihiyon, gobyerno at agham kung biglang isang galactic federation ang magpakita. O marahil, pinag-aaralan lang nila tayo para sa mga siyentipikong layunin tulad ng pag-aaral natin sa mga hayop sa kanilang natural na habitat. Ang zoo hypothesis ay mahirap patunayan o pabulaanan. Anumang kakulangan ng ebidensya ay maaaring ipaliwanag bilang bahagi ng kanilang perpektong pagtatago. Gayunpaman, ito ay nagtataas ng ilang mga katanungan. Para gumana ang teoryang ito, lahat ng advanced na sibilisasyon sa galaxy ay kailangang sumang-ayon sa patakarang ito ng non-interference. Kailangan lamang ng isang sibilisasyon na lumabag sa kasunduan para malaman natin ang kanilang pag-iral. Posible ba na sa milyon-milyong taon, walang sino man ang nagpasya na makipag-usap sa mga hayop? Sa kabila ng mga hamon na ito, ang zoo hypothesis ay nananatiling isang nakakaintriga na posibilidad. Ang katahimikan ay hindi isang kawalan, kundi isang sinasadyang pagpili. Ang Prime Directive ng Star Trek na isang fiction
ay may malalim na ugat sa etikal na pagsasaalang-alang ng zoo hypothesis. Ang ideya ay ang mga mas advanced na sibilisasyon ay may moral na obligasyon na huwag makialam sa natural na pag-unlad ng mga mas bata or pre-warp na sibilisasyon. Ang pangangatwiran ay ang anumang pakikipag-ugnayan ay magiging mapaminsala. Ang kasaysayan ng tao mismo ay puno ng mga halimbawa kung saan ang isang mas teknolohikal na lipunan ay nakipag-ugnayan sa isang hindi gaanong teknolohikal na lipunan na kadalasang nagreresulta sa sakit, pagsasamantala at pagkasira ng kultura ng huli. Isipin ang epekto ng mga Europeo sa mga katutubong populasyon ng Amerika. Ngayon, palakihin mo ang agwat na iyon sa isang kosmikong sukat. Ang isang sibilisasyon na 1 milyong taon na mas advanced kaysa sa atin ay maaaring magkaroon ng teknolohiyang hindi natin makikilala sa mahika. Ang pagpapakilala ng kanilang kaalaman o teknolohiya ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng ating mga institusyon. Ang kanilang biology ay maaaring magdala ng mga sakit na wala tayong panlaban. Ang kanilang pilosopiya ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kahulugan ng ating sariling mga paniniwala. Dahil sa mga panganib na ito, maaaring nagpasya ang isang galactic community na ang pinakamabuting gawin ay maghintay. Maghihintay sila hanggang sa maabot natin ang isang tiyak na antas ng teknolohikal at ethical na kapanahunan. Marahil ang pagsubok ay ang kakayahan nating malampasan ang ating sariling mga problema, digmaan, kahirapan, pagkasira ng kapaligiran, at maging isang nagkakaisang species. O marahil ang pagsubok ay ang pagbuo ng interstellar travel mismo. Sa sandaling makarating tayo sa kanilang pintuan, doon pa lang sila magpapakilala. Sa ilalim ng teoryang ito, ang universo ay hindi tahimik, ngunit naghihintay. Ito ay parang isang pagsubok sa pagpasok sa isang eksklusibong club. Ang tanong para sa sangkatauhan ay, papasa ba tayo? Paano kung ang problema ay hindi ang kanilang presensya o kawalan, kundi ang ating sariling kakayahang makipag-usap? Ipagpalagay natin na ang universo ay puno ng intelihenteng buhay, ngunit sila ay napakaiba sa atin, kaya't ang komunikasyon ay imposible o hindi natin sila nakikilala bilang buhay. Ang ating buong paghahanap para sa extraterrestrial intelligence, SETI, ay batay sa isang hanay ng mga pagpapalagay na ang mga alien ay gagamit ng teknolohiya na katulad ng sa atin, tulad ng radyo, na sila ay interesado sa pakikipag-ugnayan at na sila ay batay sa parehong uri ng biology, carbon-based. Paano kung ang mga pagpapalagay na ito ay mali? Isipin ang isang sibilisasyon na hindi biological, kundi isang superorganism ng purong kamalayan na umiiral sa plasma ng isang bituin. O isang intelihensya na batay sa silicon na nabubuhay sa napakabagal na timescale sa isang nagyayalong mundo, kung saan ang isang pag-iisip ay maaaring tumagal ng 1,000 taon. O isang sibilisasyon na umiiral sa mas mataas na dimensyon na hindi natin direktang mararanasan. Paano tayo makikipag-usap sa kanila? Ito ay parang isang langgam na sumusubok na maunawaan ang internet. Ang agwat ay hindi lamang sa teknolohiya, kundi sa mismong kalikasan ng pag-iral. Ang pilosopong si Ludwig Wittgenstein ay nagsabi, kung ang isang leon ay makapagsalita, hindi natin siya mauunawaan. Ang kanyang punto ay ang wika ay nakaugat sa isang shared form of life at karanasan. Ang isang leon ay hindi makakapagpahayag ng kanyang mga karanasan sa paraang mauunawaan natin dahil ang kanyang mundo ng pang-amoy, pangangaso at instinct ay napakalayo sa atin. Ngayon, palawakin mo ang problemang iyon sa isang alien species
na nag-evolve sa isang ganap na naiibang mundo na may ibang mga pandama at ibang paraan ng pag-iisip. Ang kanilang matematika, agham at sining ay maaaring napaka-alien kaya't hindi natin ito makikilala. Ang katahimikan na ating naririnig ay maaaring hindi isang kawalan ng signal, kundi isang cacophony ng mga mensahe sa mga wika at medium na wala tayong kakayahang i-decode. May isang mas kakaibang ideya na tinatawag na aestivation hypothesis na iminungkahi ng mga mananaliksik mula sa Future of Humanity Institute ng Oxford. Ang estivation ay ang katumbas ng hibernation para sa mainit na panahon. Ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang mga pinaka-advanced na sibilisasyon sa universo ay maaaring sadyang natutulog o nasa isang estado ng dormancy. Bakit nila ito gagawin? Ang sagot ay nakasalalay sa thermodynamics at information processing. Ang anumang uri ng pagkalkula o pagproseso ng impormasyon ay bumubuo ng init ayon sa mga batas ng pisika, partikular ang Landauer's Principle. Mayroong isang theoretical na limitasyon sa kung gaano kaepisyente ang isang computer. Ang kahusayan na ito ay nakasalalay sa temperatura ng kapaligiran. Mas malamig ang kapaligiran, mas maraming pagkalkula ang maaari mong gawin para sa isang tiyak na dami ng enerhiya. Ang universo ay kasalukuyang medyo mainit dahil sa cosmic microwave background radiation na may temperatura na halos 3 Kelvin. Ngunit habang patuloy na lumalawak ang universo, ito ay patuloy na lalamig. Sa malayong hinaharap, ang temperatura ay magiging napakalapit sa absolute zero. Para sa isang super advanced na sibilisasyon na ang pangunahing layunin ay ang pagproseso ng impormasyon, halimbawa, ang pagpapatakbo ng mga komplikadong simulation o pag-iisip ng mga malalalim na kaisipan, mas makatuwiran na maghintay. Sa halip na gastusin ang kanilang mahalagang enerhiya sa isang mainit na universo, mas pipiliin nilang pumasok sa isang estado ng estivation at maghintay ng trilyon-trilyong taon hanggang sa ang universo ay sapat na lumamig. Sa panahong iyon, maaari silang magsagawa ng mas maraming pagkalkula at pag-iisip gamit ang parehong dami ng enerhiya. Sa ilalim ng senaryong ito, ang universo ay hindi walang laman, kundi puno ng mga natutulog na higante. Ang katahimikan ay ang tunog ng isang universo na naghihintay para sa mas magandang panahon. Tayo ay parang mga maiingay na bata na nagsisigawan sa gitna ng gabi habang ang lahat ng matatanda ay natutulog. Isang mas simpleng paliwanag para sa katahimikan ay maaaring tayo ay naghahanap sa maling paraan o nakikinig sa maling istasyon. Halos lahat ng ating pagsisikap sa city ay nakatuon sa paghahanap ng mga radio signal, partikular sa isang frequency band na kilala bilang water hole, dahil ito ay isang medyo tahimik na bahagi ng electromagnetic spectrum. Ang lohika ay ito ay isang halatang lugar para sa dalawang sibilisasyon na subukang mag-usap, ngunit ito ay batay sa ating sariling teknolohikal na landas. Ang pag-asa na ang isang sibilisasyon na 1 milyong taon na mas advanced ay gagamit pa rin ng radyo ay parang pag-aakala na ang mga Romano ay makikipag-usap gamit ang mga smoke signal. Maraming iba pang posibleng paraan ng komunikasyon. Maaari silang gumamit ng mga highly focused laser beams na kailangan mong direkta at saktong tamaan para matanggap. Maaari silang gumamit ng mga neutrino na halos hindi nakikipag-ugnayan sa materya at maaaring dumaan sa mga planeta at bituin. Maaari silang mag-modulate ng mga gravitational waves o mas malamang, gumagamit sila ng isang uri ng pisika na hindi pa natin natutuklasan.
Isa pang posibilidad ay ang kanilang mga signal ay nandyan, ngunit hindi natin ito nakikilala. Ang isang sibilisasyon na mas advanced ay maaaring matutong i-compress ang kanilang mga mensahe sa isang paraan na napaka-episyente. Ang isang perpektong compressed na signal ay halos hindi makikilala mula sa random na ingay sa background. Kung hindi mo alam ang decryption key, ang mensahe ay magmumukha lamang static. Kaya, posible na ang ating mga teleskopyo ay naliligo sa mga mensahe mula sa buong galaxy, ngunit hindi natin ito nakikita dahil ang mga ito ay nakatago sa plain sight na nagkukunwari bilang ingay ng kosmos. Ang hamon ay hindi lamang ang pakikinig, kundi ang pag-alam kung ano ang dapat pakinggan. Maaaring hindi tayo naghahanap ng karayom sa isang haystack. Maaaring naghahanap tayo ng karayom sa isang tumpok ng iba pang mga karayom. Isang mas madilim at mas paranoid na solusyon sa Fermi Paradox ay ang Dark Forest Hypothesis, na pinasikat ng science fiction author na si Cixin Liu sa kanyang nobelang The Dark Forest. Ang teoryang ito ay nagkukumpara sa universo sa isang madilim na kagubatan sa gabi. Ang bawat sibilisasyon ay isang mangangaso na nagtatago sa likod ng mga puno, nagsisikap na manatiling tahimik at hindi makita. Bakit? Dahil sa kagubatan na ito, hindi mo alam ang intensyon ng iba pang mga mangangaso. Ang anumang sibilisasyon na maglalakas loob na magpakilala, ako ay narito, ay agad na nagiging target. Ang pinakaligtas na diskarte para sa sino mang mangangaso na makakita ng isa pa ay ang agad na pag-atake at pagwasak dito, dahil hindi mo maaaring ipagsapalaran na ang isa pa ay mas malakas at may masamang hangarin. Mayroong dalawang pangunahing aksyom sa teoryang ito. Una, ang pangunahing layunin ng bawat sibilisasyon ay ang kaligtasan. Pangalawa, ang mga sibilisasyon ay patuloy na lumalago at lumalawak, ngunit ang mga mapagkukunan sa universo ay limitado. Ang dalawang aksiyom na ito ay lumilikha ng isang estado ng patuloy na takot at kawalan ng tiwala, dahil sa napakalaking distansya sa pagitan ng mga bituin, imposible ang tunay na komunikasyon at pag-unawa. Ang isang mensahe ay maaaring tumagal ng libu-libong taon upang maglakbay. Sa panahong iyon, ang kalikasan ng sibilisasyon na nagpadala nito ay maaaring magbago ng husto. Ang isang mapayapang sibilisasyon ngayon ay maaaring maging isang mapanakop na imperyo pagkalipas ng 10,000 taon. Dahil sa chain of suspicion na ito, ang pinakalohikal na kilos para sa anumang advanced na sibilisasyon ay ang manatiling tahimik upang hindi matagpuan, at sirain ang sino mang iba pa na matagpuan nila upang maalis ang isang potensyal na banta. Sa ilalim ng pananaw na ito, ang katahimikan ng kalawakan ay hindi isang misteryo. Ito ay isang kinakailangang pag-iingat. Ang kalangitan ay tahimik dahil ang mga nakaligtas ay ang mga natutong magtago, at ang ating mga mensahe na ipinapadala sa kalawakan, tulad ng Arecibo message, ay isang napakamangmang at mapanganib na sigaw sa dilim. Sa huli, pagkatapos suriin ang lahat ng mga teorya, mula sa mga great filter hanggang sa rare earth, mula sa zoo hypothesis hanggang sa dark forest, kailangan nating harapin ang pinakamalalim na implikasyon ng dakilang katahimikan. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin, dito at ngayon? Ang bawat posibleng solusyon sa Fermi Paradox ay mayroong nakakabagabag na kahulugan para sa sangkatauhan. Kung tayo ay tunay na nag-iisa o kabilang sa ilan, ito ay naglalagay sa atin ng isang napakalaking responsibilidad. Ibig sabihin nito na ang kamalayan, sining, agham, at pag-ibig na umusbong sa maliit na planetang ito
ay maaaring ang tanging pagkakataon para sa universo na makilala ang sarili nito. Tayo ang nag-iisang tagapagdala ng apoy sa isang malawak na kadiliman. Ang bawat desisyon na ating ginagawa, lalo na ang mga may kinalaman sa ating pangmatagalang kaligtasan, ay may bigat na cosmic. Ang pagpabaya sa ating planeta o ang pagwasak sa ating sarili sa digmaan ay hindi lamang magiging isang trahedya para sa ating species, kundi isang trahedya para sa buong universo. Sa kabilang banda, kung ang universo ay puno ng buhay, ngunit sila ay nagtatago dahil sa takot, ang dark forest. Kung gayon, ang ating paghahanap ng pakikipag-ugnayan ay isang mapanganib na laro. Kung sila ay natutulog, estivation hypothesis. Kung gayon tayo ay nabubuhay sa isang pansamantalang panahon ng kalayaan bago magising ang mga Diyos. Kung pinapanood lang tayo, zoo hypothesis. Kung gayon ang ating kasaysayan ay hindi lamang atin, kundi isang palabas para sa isang hindi nakikitang manonood. Ang katahimikan ng kalawakan ay parang isang Rorschach test. Ang nakikita nating kahulugan dito ay sumasalamin sa ating sariling mga pag-asa at takot. Marahil ang pinakamahalagang aral na makukuha natin mula sa katahimikan ay ang kahalagahan ng pakikinig. Sa ating walang katapusang pagsasalita at paghahanap ng mga sagot sa labas, baka nakakalimutan nating tingnan ang ating sarili at ang responsibilidad na nasa ating mga kamay, tayo man ay nag-iisa o hindi. Ang paglalakbay natin sa dakilang katahimikan ay nagdadala sa atin pabalik kung saan tayo nagsimula, sa ilalim ng kalangitan sa gabi, na may mas maraming tanong kaysa sagot. Ang Fermi Paradox ay nananatiling hindi nalutas. Ito ay maaaring dahil ang buhay ay isang pambihirang himala o dahil ang intelihensya ay isang landas tungo sa sariling pagkawasak o dahil ang universo ay mas kakaiba at mas komplikado kaysa sa ating pinakamaligaw na imahinasyon. Ang katahimikan ay maaaring isang canvas kung saan ipinipinta natin ang ating mga pinakamalaking pangarap at pinakamalalim na pangamba. Ngunit anuman ang dahilan, ang katahimikang ito ay nagbibigay sa atin ng isang regalo, isang pakiramdam ng pananaw. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating mga alalahanin, ang ating mga alitan, ang ating mga pagkakaiba ay nagaganap sa isang napakaliit na entablado sa isang malawak na kosmikong arena. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating pag-iral ay isang bagay na dapat pahalagahan at protektahan. Ang paghahanap ay nagpapatuloy. Habang nakikinig tayo sa katahimikan ng mga bituin, marahil ang pinakamahalagang mensahe na ating maririnig ay ang isa na kailangan nating sabihin sa ating mga sarili, na tayo, sa ngayon, ang tagapangalaga ng kamalayan sa sulok na ito ng universo at nasa sa atin ang pagpapasya kung ang ating kwento ay magtatapos sa katahimikan o magiging isang awit na aalingaw sa kawalan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalim na paglalakbay na ito. Ano ang iyong paboritong teorya tungkol sa dakilang katahimikan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang paglalakbay sa mga hiwaga ng kalawakan.